Hello mga kasesep! Nandito tayo ngayon sa Agricultural Science and Technology School ng CLSU para sa field experiment ng crayfish pond culture. Tara! I am Dr. Makatalina D. Cadiz, the head of CLSU Laboratory for Teaching and Learning. Anong alam nyo? Gusto ko lang malaman kung alam nyo na yung crayfish. Gusto ko pong magkaroon yung mga bata at matuto about research and innovation, especially sa aquatic, especially sa crayfish kasi dati na nilang ginagawa ang sa tilapia, sa hito, at iba pang aquatic resources. Kayo ba yung mag-aalaga ng crayfish? Okay. Kayo pala. O sige. Crayfish. Ang scientific name niya ay Cherax. So, pwede kayo magpakain sa kanila ng every 5 to 6 p.m. Sakto pala pag uwi nyo. Kasi pag pinakain nyo sila ng umaga, kadalasan nakatago lang sila or parang wala, nakatago or tulog sila. Kunyari, makakahuli kayo ng suso. Pwede yon. Pwede ring isda. Tao, wag muna. Masama yun. Ang mga bata namin dito is earning while learning. Gusto ko silang kumita, gusto ko rin kumita ang university o ang CLSU, at gusto kong pagpatuloy nila ito kahit na makatapos na sila dito sa aming eskwelahan kapag sila ay nakagraduate o nakatapos na. May alam ka na ba about sa crayfish? Wala pa po, pero with the collaboration of Sasep Farm, they will give us information po about crayfish and Paano po siya lumaki and kung gaano po karami siya mag-anak. Sabi po nila masakit daw po siya manipit Okay. and parang mahirap po siyang pakainin. Sino bang may mga tanong dito? Sino na? Sir, may genital opening po ba sila? Or saan po matatagpuan yung genital opening? Meron, kaso mahirap mag-drawing. So, pinahirapan tayo ni ate. So, kunyari, imagine niyo pabaligtad sila, di ba? Yung lalaki dito, meron silang, makikita niyo parang may nakaganito. Dalawa. Tapos, sa pambabae, sa pangalawang ano nila, parang third pair ng appendages nila. Pagkasama yung sipit, dito may makikita tayong bilog. Pero kung ang bibilangin nyo yung paa lang, sa pangalawa siya. Overwhelming po siya kasi first time ko po siyang matry. Very laborious yung naging trabaho natin is with my students and the farm worker here. Ay sinecure talaga natin yung area. So the preparation before stocking is nag-pond lining tayo, sir. And then nag-fencing tayo, the filling of water, nanguryente tayo as you instructed to us dahil para makapture talaga natin tong mga predators natin. Actually, nakikita ko umaakma yung ating ginawang activity ngayon sa curriculum namin dito sa ASTS. Okay. Kasi nakita ko na yung mga estudyante namin nasa Agri-Fishery Arts, meron na talaga silang actual laboratory at dahil ito yung actual laboratory nila, makakagain sila ng knowledge. At the same time, yung purpose natin dito, yung food sustainability, ma-achieve natin yung purpose na yon. Nakakatulong po siya for us so that we'll know kung ano po talaga yung kahalagahan ng crayfish to our aquaculture. When I went to Australia, crayfish are attracted to the flow of water. Marami tayong inaasahan sa future, sir. Una kung curriculum or sa education, the feeding procedure, the methods, yan yung mga maaari pang matuklasan namin together with my students.
sa pagpapalaki natin, ano itong mga mekanismo na maaaring ma-develop ng mga estudyante. So ako yun yung isa sa nakikita ko, what will be the output na pwedeng, for example, para mapabilis yung pagpapakain. Like yung mga shredder, baka maka-invento yung students sila, magagaling yan, they're very creative. Mas mapapahusay, mapapaganda natin yung feeding ng crayfish. And yung pinakagusto ko, the responsible consumption and production. Positibo ako na ito ay magtuloy-tuloy at kung magtuloy-tuloy ito, ang makinabang talaga yung mga estudyante namin. Ito ay maging karera na nila pagka sila ay naghanap na ng mga profesyon, lalong-lalo na sa field ng fishery arts. So ito yung hinahangad ko na nakikita ko na mangyari sa amin. Uulit kami for another cycle. Baka nga yung ibang lalagyan namin dyan ng mga halimbawa yung piggery namin, baka pwedeng gawing fish tank para sa crayfish later. Basta ito ay naging profitable at naging successful. Yan. SESEP's Farm, we are very thankful for your generosity, sir. Kanina, Ma'am BPA is asking how much daw is pond liner and everything. So sabi ko, farm input na ito, nakakailanganin sa crayfish, ay dinala sa ASTS ng SESEP's Farm. Natutuwa kami bilang school kasi hindi namin kaya kung kami lang. Thank you for ASTS or Agriculture and Science Technology School sa pakiki-collaborate with SESEP Farm. And also thank you po sa SESEP Farm dahil nakikolaborate po kayo dahil hindi po ito magiging successful ng wala ang tulong nyo. Thank you po for having this kind of event and activity po para po sa ating students, sa aming students. And sana po magkaroon pa po kayo ng maraming events and activities like this para po mas marami po pong students ang makagain ng knowledge about crayfish and other aquatic animals. Naliksik, ang pipiliin ko ay ano? Ang pipiliin ko ay ano? Ay itong crayfish. Bakit? Thank you, SESEP Farm! Thank you, FAC! Malaki ang tiwala ko sa SESEP Farm kasi unang-una, hindi niya kami lolokohin kasi siya ang nagbigay ng lahat ng materials na kailangan namin. Lahat ng setup, tinulungan kami ng SESEP Farm. So SESEP's Farm is a great gift to us at the ASTS students. So may learning and hindi kami hirap on saan kami pupunta or kukuha ng mga farm input na ito. We look forward for Binibida the ko to benefit sa of coming up farm. with this production because we conservation. all know that crayfish is a protein-rich food. However, we really have to protect our environment. Kayong mga mahal naming mga estudyante, kayo po magbe-benefit dito. Kaya pagputihin natin, by December, may kikitain na po kayo. So with that, Thank you very much for our partners and to the students of Agricultural Science and Technology, to the faculty and staff, and to all those who labored hard to come up with this facility. Once again, thank you very much. Sa wakas, pagtapos ng ilang araw naming paghahanda dito, natapos din kami dito sa pinaghandaan naming proyekto. Isa lang ang wish ko sa mga batang mag-aalaga ng mga crayfish dito. Sana maging successful sila kasi naniniwala akong malaki ang matutulong ng crayfish farming sa kanila. Yun lang mga kasesep. See you next time.